Lord, maraming pagkakamali yung puso ko. Maraming pagkakamali yung pagkatao ko. Pero hinuhugasan ko ito, Panginoon. Iniaalay ko sa inyo, linisin mo. Ayoko na nito. Yun ang sanctified na puso. Ibig sabihin, ready kang bumitaw. Ready kang bumitaw at mag-let go kasi ayaw mo na nung hindi pleasing kay Lord. Gusto mo yung pleasing kay Lord. Magpapatuloy po tayo sa ating series na Real Faith. Ang ibig sabihin nito, pinag-aaralan natin yung Book of James. How many of you po nandito kayo last Sunday at napanood po ninyo ang mensahe ni Pastor Bong? Doon po sa mga pinreach ni Pastor Bong, nakita ninyo, sinasabi ni James sa kanila, magpunla kayo, magtanim kayo, seeds of peace, of mercy, of wisdom, of love. Ipunla nyo yan kasi tutubo yan, lalago yan. Kaya lang, pagtawid ho natin ng chapter 4, makikita nyo, itong mga believers na sinusulatan ni James ay may mga problema rin. Mayroon din silang mga struggle na katulad din po natin. Kaya naman mag-move on tayo sa series na ito. Kung makikita po ninyo, ito yung mga natapos na natin at nandito na tayo sa chapter 4, verses 4 to 12. Ang title po nito is Real Faith is Devotion to God. Yan po ang pag-uusapan natin. Real faith is devotion to God. At ang unang-una po, para masabi ninyong meron kayong devotion sa Panginoon. Ibig sabihin, buong buhay talaga ninyo, tinututok nyo kay Lord. Para masabi po natin yan, anong gagawin natin? Kailangan po ibigay sa Kanya ang whole heart, buong puso. Hindi pa pwedeng kalahati lang. Hindi pa pwedeng 1/4. Hindi kayo namamalengke dito. Buong puso dapat ang binibigay natin kay Lord. Kaya nga ang rebuke po ni James dito sa mga believers na sinusulatan niya, you adulteresses. Yun ang ginamit niyang salita. Adulteresses, ibig sabihin kayong mga nakikiapid, nakikikabit. Bakit niya tinawag na ganun? Napakasakit namang salita. Kasi ito ay mga believers na. Pero, compromising sila. Sa buhay nila, meron silang mga ginagaya, ginagawa, tinatanggap, na alam mong hindi pa pwede. Sa salita ng Diyos, sinabing malinaw, bawal yan, pero nagkokompromiso sila. Kaya nga po sinabi dito, do you not know that friendship with the world, ang ibig sabihin po ng friendship is philia. Ang ibig sabihin po niyan, dyan po nanggagaling yung salitang philo. Philo, yung pagmamahal na pwede mong ibigay sa kaibigan. Ibig sabihin, nag-a-agree ka. Pag sinabi mong friendship with the world, ang sinasabi dito ni James o ni Santiago sa Tagalog, nakikipagkaibigan ka sa kamunduhan. Hindi pinagbabawal pong magkaroon ng kaibigan sa mundo. Hindi pinagbabawal magkaroon ng kaibigan sa unbeliever. Kaya nga tayo Christian eh. Gusto natin, iwi-win natin sila to Jesus. Pero ang problemang nire-raise dito ni Santiago o ni James, friendship with the world. Meaning, ina-adapt mo yung interest ng mundo. Nihahanap mo yung kultura ng mundo. Sabi po ni Warren Wiersbe, tingnan nyo, identification with the world and its needs is one thing. Okay naman, alam mo ang kagustuhan nila, alam mo ang pangangailangan nila, pinagdarasal mo sila, okay naman yun. Ang problema, imitation of the world and its foolishness. Minsan tayo kahit Kristiyano, minsan tayo kahit believers na at kilala na natin si Lord, kumokopya pa rin tayo sa ugali ng iba. Kasi yun ang kultura, tinatanggap natin. Yun po ang ina-address dito ni James. Hindi po pwedeng mangyari yan sa inyo. Bakit? Kasi kapag nakiapid tayo sa mundo, dinidestroy natin yung relationship natin sa Panginoon. Ang relasyon po natin sa Panginoon, katulad sa Isaiah 54, sabi ho dito, for your husband is your maker, whose name is the Lord of hosts. Ibig sabihin, ganong kalalim ang relasyon dapat natin parang asawa. So ganon dapat ang relasyon natin sa Panginoon. Tingnan po ninyo. Sabi sa Revelation 19, let us rejoice and be glad and give the glory to Him, for the marriage of the Lamb has come and His bride has made herself ready.
Sa Revelation po, tayo ay bride of Christ. Ibig sabihin, sa dulo ng lahat ng nangyayari sa mundong ito, when the world comes to an end, we will be united with our Savior. Na para bagang tayo'y pinagtagpong mga puso. Yan. Yun ang goal. Yun ang goal natin. At dahil doon tayo papunta, hindi pwedeng may kahati siyang iba. Usong-uso kasi sa atin yung mga kabit-kabit stories, yung parang, konti lang bibigay ko sa iyo hindi buo, hindi pwede yun. Sabi ho dito ni James sa verse 5, do you think that the scripture speaks to no purpose? Ngayon, ito pong quote na ito, hindi ho yan Bible verse. Ang ginagawa ni James, sinasummarize po niya ang scripture nila. At ang scripture po nila, ito ang sinasabi, He jealously desires the Spirit which He has made to dwell in us. Anong ibig sabihin yan? Ganun na lamang yung kagustuhan ng Panginoon na nung pinili niya tayo at binukod niya tayo para sa kanyang sarili, talagang ipagdadamot niya tayo. Hindi pwedeng kunin tayo ng kalaban. Akin ka, ako'y iyo, at ika'y akin lamang. Ganun ang love story natin. Ganun katindi ang pagmamahal ni Lord sa atin. God is a jealous covenant God who longs for the wholehearted devotion of His people. Mula umpisa pa lang sa Exodus, tingnan ninyo, sinabi na ni Lord yan, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Ibig sabihin, niligtas ko kayo dyan. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. Bawal ho silang gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Pinag-uusapan ho natin ito sa ibang mga relihiyon po, sasabihin nila, hindi, wala namang kaming Diyos-Diyosan. Meron lang kaming mga imahe o mga ribulto. Doon lang kami nagpe-pray para maalala namin ang mga pinagdadasal namin. Yun nga ho ang pinagbabawal. Bawal kayong gumawa ng kahit anong imahe. Bakit? Sabi niya, you shall not worship them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Seloso. Yung selos na yon, nasa tamang lugar. Yung iba ho ditong seloso, makaano lang 5 minutes na hindi nag-reply. Sinong katext mong iba? Mga ganyan di ba? Bakit nag-smile ka dun sa katabi natin sa church? Kasi sabi, greet your neighbor Yung sobrang seloso naman ng ganyan. Ito si Lord, nasa lugar nasa tama yung kanyang pagsiselos. Yung sabi po ni William Barclay, kung ang relasyon natin sa Panginoon ay katulad ng relasyon ng mag-asawa, lalaki at babaeng mag-asawa, when we sin, we break God's heart. As the heart of one partner in a marriage may be broken by the desertion of another. Yun po, masakit sa Panginoon. Kapag yung binukod niya, when He called you out of darkness and put you into the light, masakit that you will keep coming back to the darkness. Hindi pwede yun. Kung nakikipagtipan, if we have fellowship with God, you have to understand the benefits of being one with God. Wow, plugging pa tayo ng big, di ba? The benefits of being one with God. You have God as your protector. You have God as your provider. You have God as your lover. You have God and His faithful promises are given to you. And your role, because you submit to Him, you love Him, ganun din, ibinabalik mo rin yung devotion, yung iyong devoted love sa Kanya ng buong buo. Dapat ganun po ang itsura ng relasyon natin sa Panginoon. Marami nang nagkamali dito. Isa dyan, si Solomon. Tingnan po ninyo sa 1 Kings 11 verse 4. When Solomon was old, his wives turned his heart away to follow other gods. Ito pong problema. Yung mga may asawang lalaki dito, malaki na nga problema nyo kay Mrs. di ba? Hindi na nga kayo makalusot Oo. Itong si Solomon, 800 pa. Oo, nagdagdag pa ng 300. Talagang matinik di ba? So lahat yung kanyang mga inasawa, nilayo ang puso niya sa Panginoon. Bakit? Kasi itong mga naging asawa niya, may mga iba't ibang Diyos. May mga iba't iba silang pinupuri, may mga iba't iba silang fina-follow, and eventually, Solomon's heart was dragged by these women.
His heart, sabi ho dito sa verse na ito, his heart was not wholly devoted to the Lord. Hindi buo yung kaya niyang ibigay na puso sa Panginoon. Siguro, habang pinag-uusapan natin ito, pag-isipan po ninyo, mga kapatid, buong puso ba ninyo ay naibibigay nyo kay Lord? O kung hindi man, sino ang kahati ni Lord? Yan ang pag-iisipan natin. Sabi ni Jesus Christ, no one can serve two masters. Either he will hate the one or love the other. Or he will be devoted to one. Nakikita po ninyo, iisa lang yung pwede mong pagkabitan ng iyong puso o pagkatiwalaan ng iyong puso. Hindi pa pwedeng meron kang ibang kinakapitan. You cannot serve, ayon kay Jesus dito sa Matthew 6, you cannot serve God and wealth. Di ba? Hindi pwedeng maghati yung iyong atensyon. Ngayon si Apostle John may sinulat din. Sabi niya, sa 1 John 2:15, do not love the world nor the things in the world. Do not love the world, sabi ni John din sa John 3:16, for God so loved the world. Bakit naman ngayon, do not love the world? Ang sinasabi dito ni John, huwag niyong mahalin yung mga makamundong bagay. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ano ba yun? Tingnan natin yung susunod na verse. All that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life. Pag sinabi hong lust of the flesh, ang focus mo, paano ipiplease ang iyong sarili. Sakim ka, di ba? Ganid ka. So, ang lust of the flesh po, lahat ng internal desires mo, whether that is sex or that is something else. You follow the lust of the flesh, it will lead to you to destruction. The lust of the eyes, dito mo makukuha yung sin of covetousness. O yung ikaw ay naghahangad na makuha mo yung mga bagay na hindi sa iyo. At itong boastful pride of life, yung napakayabang natin. Lahat itong mga problemang ito ng kamunduhan, yan po ang ina-address natin. Bibitakin yan ang iyong puso. Magiging ganito ang itsura. Maghahati-hati ang puso mo dahil iba't iba yung pinagbibigyan mo, pinagtutuunan mo ng pansin. You are divided into so many passions. You are divided into so many interests. Pera, o di kaya naman ari-arian, kapangyarihan, prestige, yung makilala ka ng ibang tao. Di ba? O di kaya naman reputation, gustong-gusto rin natin yan. Gusto nga natin, marami tayong friends sa Facebook. Bakit? Kapag kulang ang like, i-erase mo ang post mo. Tapos gagawa ka ng mas magandang post. Di ba? Yung mga ganong bagay, pag ito yung mga pinanghawakan mo, malilito puso mo eh. Para kang si Demas. Kilala niyo ba si Demas? Tingnan niyo si Demas sa Colossians chapter 4:14. Luke, the beloved physician, sends you his greetings, and also Demas. Ibig sabihin, nung sumusulat po si Pablo, mayroon siyang kasama in ministry na ang pangalan ay si Demas. Malamang faithful siya, hindi ba? Pero sa huling letter na sinulat ni Paul, 2 Timothy, tingnan nyo ang description kay Demas. For Demas, having loved this present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, Titus to Dalmatia. Itong si Crescens tsaka si Titus, simple lang ang description. Pumunta sila sa ibang lugar. Pero grabe ang description kay Demas. Having loved this present world. Naligaw po. Hindi lang siya lumipat ng lugar. Lumipat ng pagmamahal ang puso niya. Mas minahal niya ang mundo at ang pagiging makamundo kaysa sa salita ng Diyos. Pag ganyan po tayong katulad ni Demas, hindi tayo tatagal in the faith. So pwede ho niya bang tignan ang inyong sarili ngayon at tanungin, kaya ko bang ibigay ng buong buo ang aking puso sa Panginoon? Can I give my whole heart to God? That's the first thing. The second thing is to have a submissive heart. If you really want to express your devotion to God, your heart must be submissive to God. Tingnan ho natin ang James chapter 4. Sabi dito, but He gives a greater grace. Ibig sabihin, napakalaki na lang ng awa at ng grasya at ng pagiging matulungin ng Panginoon sa atin. Bakit?
Kaya nga pinaalalahanan tayo, God is opposed to the proud, but gives grace. Nagbibigay siya ng awa, nagbibigay siya ng grace, ng mercy to the humble, kung kaya nating magpakumbaba. Ang humility po, ang ibig sabihin po niyan ay kayo ay talagang nagpapakumbaba sa Panginoon. Hindi kayo nagmamataas kay God. Marahil po yung iba sa inyo pag nagpe-pray, nagagalit tayo minsan kay God. God, bigay mo naman to. Ba't yung kapitbahay ko may ganito? Bossing yan. Di ba? Hindi dapat humble ang approach natin kay God. Kaya nga sinabi sa susunod na verse, submit therefore to God. Submit, hupotaso, magpasailalim ka kay God. Sinong nasusunod? Si God o ikaw? Tulog na po yata kayo. Sino ang nasusunod? Si God o ikaw? Si God. Si God dapat. Wag nating iwanan tong huling linya. Resist the devil and he will flee from you. Pag tayo ay nagsasubmit sa Panginoon, ang sumusunod doon, kasunod, kadikit ng pag-submit kay God, pagtanggi mo sa tawag ng kalaban. Resist. Yung iba sa atin, hindi nagre-resist. Alam mo na temptation, lumalapit ka pa. Lumapit ka. Lapit ka naman ng lapit. Hindi yun ang concept. Di ba? Ang concept po, pag tinutokso ka, lumayo ka. Resist. Pigilan mo. Huwag kang bibigay. Resist the devil and he will flee from you. Ang problema po sa atin, mga kapatid, tingnan nyo sinabi ni Pedro, be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Anong dapat nating gawin? Verse 10, inulit ni James, humble yourselves in the presence of the Lord. Doon ka maglagi, doon ka magtagal sa presensya ng Panginoon. And what will He do? He will exalt you. Iaangat ka niya. Paano mo masasabi na humble ka? Masasabi mong humble ka pag hindi sarili mo ang nag-aangat sa sarili mo. Si Lord ang kumikilos sa iyo. Yon ang humility. Hindi mo kailangan magyabang. Hindi nyo sasabihin sa tao, ako humble kasi ako eh. Pag sinabi mo yun, hindi ka na humble. Hayaan mong makita nila sa'yo. Alam mo, napaka-humble mo. Oo. Yun, at least alam mo, kita nila sa'yo. Di ba? God will be the one to exalt you. You just humble yourselves in the presence of the Lord. Meron tayong halimbawa niyan. Ang halimbawa niyan, si David. Tingnan ninyo. And after he had removed him, he raised up David to be their king, concerning whom he also testified and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. Ang submission kay God ay napapakita natin pag tayo'y pinipili nating sumunod kay Lord. Dapat marunong tayong sumunod. Pag sinabing bawal yan, wag yan ang pipiliin. Pag sinabing wag ka nang pumunta dyan at makasalanan ang mga makikita mo dyan, wag ka nang pumunta. Pag sinabing wag ka nang pumatol sa post na yan, hindi mo naman yan kilala, susundin mo. Hindi yung manggigigil ka pa. Kitang-kitang pangalan mo doon. Ngayon, ibabash ka ng mga basher doon, tsaka mga troll. Nakikitroll ka din, di ba? Dapat tayo man after God's own heart. Lord, anong gusto mong gawin ko? Lord, susunod ako sa iyo, anong gusto mong gawin ko? Isang taong hindi sumunod ng maayos sa Panginoon ay si Saul, ang hari na sinundan ni David. Ano nangyari kay Saul? Saul said to Samuel sa 1 Samuel 15, I did obey the voice of the Lord. Sinunod ko ang Panginoon. Bakit? Ang sabi sa kanya ni Lord, sugurin mo yan at saka limasin mo silang lahat. Tanggalin mo lahat ng kayamanan nila. Talagang gapiin mo sila. Anong nangyari? Nanisi si Saul. Nanisi, but the people took some of the spoils, the choices of the things designated for destruction, to sacrifice. May palusot pang kasama. Anong palusot niya? Pagtingnan nyo to ang sabi sa kanya, sirain nyo lahat. Sabi niya, sinira ko naman, tinalo ko naman sila, kaya lang kinuha ng mga tao eh. Kasi gusto nila i-offer kay God. Anong ginagawa ni Saul? Palusot. Yan ang ginagawa natin minsan, nagpapalusot tayo.
Kasi meron akong pinagdadaanan eh. O di kaya naman, hindi ko napansin. Hindi ko napansin na napakalalim na pala nung problema ko dito. Ganyan. Kala mo palusot. Ayaw niyang umamin na nagkamali siya. So nirebuke siya ni Samuel. Sabi sa kanya ni Samuel, "Behold, to obey is better than sacrifice." At yung ginagawa ni Saul, tinawag na rebellion. At yung rebellion na yon ay mas malala pa sa divination, so insubordination, mas malala pa sa idolatry. Grabe ang rebuke. Kaya ang sabi, "You have rejected the word of the Lord." God, the Lord, has rejected you from being king. Kick out si Saul sa pagiging hari. Ano ang gagawin ni Saul? Pagkarinig niya niyan, nagsisi. Tingnan ninyo I have sinned. I have violated the command of the Lord and your words. Okay na sana eh. Pero anong sabi ni Saul? Because I feared the people and listened to their voice. Sinisi pa rin ang iba. Ganyan ho tayo minsan eh. Kaya hindi mag-submit ang puso natin kay Lord kasi lagi tayong may palusot. Hindi ako yan, Lord. Natukso ako nito eh. Ito kasi, kasalanan to ni ganito eh. Kasalanan to ni ganyan eh. Ang ingay kasi ni Mrs., ang ingay kasi ni Mr. eh. Iba't ibang tinuturo eh, di ba? Now then, please pardon my sin. Nangikiusap na siya. Patawarin mo ng kasalanan ko, gusto ko na mag-worship. Ano sagot ni Samuel? I will not return with you for you have rejected the word of the Lord. Hindi. Rejected ka na, wala nang chance. Di ngayon, si Saul, sobrang worried niya. I have sinned. Oo na, nagkamali ako. Pero, paki-honor mo na ako. Honor mo na ako sa harap ng mga tao, tapos mag-worship ako kay Lord. Sa palagay niyo, totoo yung kanyang pagre-repent? Bakit siya nagre-repent? Bakit siya nagsosorry? Kasi may gusto siyang makuha. Hindi totoong pagpapakumbaba. Kapag ginagawa mo lang siya dahil may gusto kang kuhain. Kaibahan po kay David. Nung si David ay na-rebuke, tignan yung sinabi ni David sa Psalm 51. Alala niyo yung kasalanan ni David kay Bathsheba? Naalala niyo po yon? Ang dami niyang kapalpakan, kala niya makakalusot siya. Pero di siya nakalusot. At nung na-rebuke siya, nagdasal siya. Be gracious to me according to your faithfulness, according to the greatness of your compassion. Wipe out my wrongdoings. Wash me thoroughly from my guilt. Cleanse me from my sin. For I know my wrongdoings and my sin is constantly before me. Anong ginagawa dito ni David? Inaako niya yung mali niya. Yun ang tunay na pagpapakumbaba. Pag humarap tayo kay Lord, aakuin mong mali mo. Hindi mo sisisihin si Facebook, hindi mo sisisihin yung kaibigan mo, hindi mo sisisihin yung kaklase mo o yung asawa mo. Aangkinin mo yung maling ginawa mo. And then after that, nakiusap si David. You do not delight in sacrifice. Otherwise, I would give it. Kaya kong ibigay yung mga sakripisyong yun eh. Pero hindi yun ang gusto mo, Lord. You are not pleased with burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. God, you will not despise. Yun ang habol ni Lord. Ang habol ni Lord, gusto niyang makita na yung puso mo, kaya mong ialay kay Lord at sabihin, Panginoon, nagpapakumbaba ako. Ito ang mga maling ginawa ko. Nasa kamay mo ang aking buhay. Patawarin mo ako, O Diyos. Ganun dapat ang pakikipag-usap natin sa Panginoon. Si Isaiah po, sa Isaiah 57 verse 15, sabi po niya, hindi lang sa kataas-taasan nakatira o nakatingin ang ating Panginoon, but He also dwells with the contrite and the lowly of spirit in order to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. That revival will happen if you submit to God. So ang tanong, submissive ba tayo kay Lord? Or tayo pa rin ang nasusunod? Ikatlo at pinakahuli pero pinaka-importanting bahagi po ng mensahe natin ngayon, we also have to have a sanctified heart. Hindi pa pwedeng marumi yung iniaalay natin kay Lord. Gusto nga ni Lord ang buhay natin set apart. Talagang para sa Kanya. Hindi pwedeng, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, hindi pwedeng nalalaso ng kung ano-ano. Sanctified heart dapat. Tingnan po ninyo sabi sa James 4 verse 8. Paano to gagawin? Draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka kay Lord. Hindi sa tukso.
Lumapit ka kay Lord, lalapit din siya sa iyo. Draw near to God and He will draw near to you. At sa paglapit mo sa Panginoon, cleanse your hands. Hugasan mo. Parang si Poncio Pilato, di ba, naghugas ng kamay. Cleanse your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. Ibig sabihin, Lord, maraming pagkakamali yung puso ko. Maraming pagkakamali yung pagkatao ko. Pero hinuhugasan ko ito, Panginoon. Iniaalay ko sa inyo, linisin mo. Ayoko na nito. Yun ang sanctified na puso. Ibig sabihin, ready kang bumitaw. Ready kang bumitaw at mag-let go kasi ayaw mo na nung hindi pleasing kay Lord. Gusto mo yung pleasing kay Lord. Paano gagawin yan? Hebrews, tingnan nyo, Hebrews 12:14-15. Pursue peace with all men. Peace. Hindi kayo nakikipag-away sa Facebook. Hindi kayo nakikisali kapag meron pong mga comment section at makikipag-away-away kayo dyan. Minsan kakaaway nyo sa Kristiyano pa. Wag na. Pursue peace with all men. And the sanctification na hinihingi din sa atin, habulin din natin yon, without which no one will see the Lord. See to it, no one comes short of the grace of God, that no root of bitterness, yung mga root of bitterness na yan, pag inag-alaga kayo niyan, tutubo yan. At pag tumubo yan, maduming gubat yan. As in, masukal na gubat yan kapag nag-alaga kayo ng bitterness. Kailangan i-let go. No root of bitterness springing up causes trouble, and by it may be defiled. Sabi po ni Jesus, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So pilitin at piliin natin. Lord, ayoko pong magkompromiso. Gusto ko po buong-buo ang puso ko sa inyo. Sanctify my heart. Paano yun gagawin? Sabi ni James, sa James 4 verse 9, be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning, your joy to gloom. Bakit parang ang imo naman ito? Ito pong sinasabi ni James, ito dapat ang ating reaksyon sa ating mga kasalanan. Miserable. Ang idea po, dapat you go through that na para kayong nabibigatan. Ganun po yung sinasabi dito, be miserable. Damdamin mo yon. Mourn and weep, iyakan mo yung kasalanan. Iyakan mo na hindi mo nasunod si Lord. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Bakit? Kasi kapag nagluluksa tayo sa ating mga pagkakamali, mas napapalapit tayo sa Panginoon kaysa yung mag-grow deeper yung ating sin. Tingnan nyo sa sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 7. The sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret. Ibig sabihin, pag mabigat ang kamay ng Diyos sa inyo, huwag nyo siyang awayin, huwag nyo siyang sisihin. Aminin ninyo, Lord, kaya mabigat ang kamay mo sa akin kasi ang laki ng kasalanan ko. Humihingi ako ng tawad. I repent of this, Lord God. Ganun ang repentance. Leading to salvation. Yun ang maganda. Pero yung sorrow of the world, it will only produce death. Hindi lang yan. Sabi pa ni James, do not speak against one another, brethren. Mga kapatid po niya ito sa pananampalataya, mga kapatid, huwag daw ho tayong magsabi ng mga bagay against yung mga kapatid natin. Tayo pang mga Kristiyano ang may habing mag-away-away. Di ba? Nakikisali pa tayo sa away ng iba. Huwag na tayong makisali. He who speaks against a brother or judges his brother speaks against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge of it. Maging careful po tayo sa magiging judgmental. Meron hong judgment na tama. Ibig sabihin, by wisdom, your judgment is correct. Alam mo ang bawal, alam mo ang tama. Wisdom yon. Kapag sinabing bawal tumawid na kamamatay, hindi ka tatawid doon. Wisdom yon at right judgment yon. Kasi alam mo ang tama sa mali. Pero itong pagiging judgmental, judging your brother, o judging someone, delikado po yan. May warning si Jesus dyan. Tingnan ninyo. Sabi sa Matthew 7, do not judge so that you will not be judged. Anong punto nito? Tingnan nyo sa verse 3. Why do you look at the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Kung makapintas po tayo, kala mo naman pogi tayo.
O maganda tayo. Kung makapintas kayo sa mali ng iba, ini-share nyo pa, alam mo mali talaga siya dyan eh, ganyan-ganyan. Tignan muna natin ang ating sarili. Baka tayo'y may mga pagkakamali rin. At nakakahiya yun. Kasi kapag sinabi mo sa tao, ay naku, itong si ganito, problema talaga yan. Oh, daming mali, bla 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 bla. Sabihin sa inong kausap mo, aba ikaw rin. Medyo nakakahiya yun, di ba? Why do you look at the speck? You do not notice the log. Diba? Ang liit nung pinupuna mo, ang laki pala ng problema sa iyo din. You hypocrite, ang tawag sa iyo, hipokrito. First, take the log out of your own eye and then you will see clearly. Take the speck out of your brother's eye. Ibig sabihin, kung tatanggalin mo yon, makakatulong ka sa iba. Kesa yung husgahan mo lang siya ng husgahan at hindi mo sinasabi sa kanya kung ano yung tama at mali. Right judgment will allow you to talk to the person. Kung gusto mo siyang i-rebuke, gagawin mo yan ng tama. Dati po may nakipag-usap sa akin na meron po siyang struggle. Sabi niya, ganyan ba talaga kayo mga Christian? Galit kayo sa mga LGBT? Sabi ko, pag mali ang sagot ko dito, hindi ko siya matuturo kay Kristo. Sabi ko sa kanya, alam mo kasi sa Bible, tinuturo talaga doon na yung homosexuality is a sin. Pero, alam mo ba na sa Bible kasalanan din ang magsinungaling? Sa Bible kasalanan din ang magnakaw? Sa Bible kasalanan din ang magtanim ng galit o puot? At marami dito sa listahan na to, guilty ako. Kaya parehas lang tayo. Parehas tayong makasalanan. Parehas tayong kailangan natin si Lord. Yung ganong klaseng usap, na ibigay mo ang tama, na ituro mo ang tama, pero hindi mo siya minaliit o minata. Yun po yung importante. Minsan tayo sa ating kagustuhang maging righteous and to speak righteously, nawawala po ang grasya, nawawala po ang amor o pagmamahal. Winar na tayo dyan ni Jesus. Huwag natin niyang gawin. And then, pinaalalahanan po tayo ni James, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor? Wala tayong karapatan. Wala tayong karapatan dahil tao lamang tayo. Ang judge natin ay Panginoon. So bigyan natin ng pagkakataon ng Panginoon na mag-cast ng kanyang judgment. Paano yun? Minsan ho kapag kayo'y nasaktan ng ibang tao, gusto nyong gumante. Sino na dito nakaranas na gusto nyong gumante? Naka-experience na kayo na you want to take revenge. Taas kamay, maging honest tayo dito. Tayo lang. Yan. Huwag nyo na hong sabihin sa katabi nyo na gusto nyong gumanti sa kanya. Oo. Lahat tayo na-experience na yung paggante. Pero tingnan yung reminder ni Paul sa Romans 12. Never take your own revenge. Huwag kayong gumante. Huwag kayo ang gagante. But leave room for the wrath of God. Hayaan yung si Lord ang gumawa nun, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So even yung atin pong pag meron tayong nagawa sa atin, yung mga kakilala natin, huwag tayong pailalim na tumira. Huwag tayong uppercut sa kanila. Walang gantihan. Hayaan natin si Lord kumilos. Hayaan natin ang Panginoon na magsabi at magpakita sa kanila bakit mali yung kanilang ginawa. Hindi natin kailangang gumante. Kasi yung puso natin, it is set apart, it is sanctified. At paano natin mapapanatiling sanctified ang ating mga puso, mga kapatid? Philippians 3:20. Tingnan po ninyo ito. Our citizenship is in heaven. Wala tayo dito sa mundo. Ang citizenship natin, kung kayo ay naniniwala sa Panginoong Jesucristo, He is your Lord and He is your Savior. Ang citizenship mo ay sa langit. Oo. Talo pa nun ang US visa. Talo pa nun ang Schengen visa. Talo pa nun ang Philippine visa. Wow, Philippine visa. Ito ay citizenship in heaven. So, yun ang iyong tututukan para hindi ka affected ng mga negatibong nangyayari. Sabi dito, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. Yun ang hinihintay natin. Hinihintay natin ang pagbabalik
ng Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, paalala po sa ating lahat, real faith is devotion to God. Kulang pala ako ng 2 dito. Real faith is devotion to God. Tayo ba ay devoted? Tayo ba ay loyal sa Panginoon? Tayo ba ay umaasa na babalik siya at dahil doon kinikip natin ang ating purity, ang ating faithfulness? Sana ganyan po ang ating relasyon sa Panginoon. Tayo po yung lahat ay pumikit at yumuko. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa araw na ito. Salamat sa mensahe, salamat sa katotohanan at salamat sa paalala. Dasal ho namin, Panginoon, na makapagbigay kami sa inyo ng buong puso, whole heart, na ang aming pong puso ay magiging submissive sa inyo, a submissive heart. At ang amin pong puso, Panginoon, ay hindi kailanman maglalaro sa karumihan ng mundo. It will be sanctified, a sanctified heart. We pray, Lord God, that we get to please you and honor you. At sa ibang tao pong nandito ngayon, marahil hindi nyo nararamdaman yung kasiyahan, hindi nyo nararamdaman yung kabuuan ng mga pangako ng Diyos, katuparan ng mga pangako ng Diyos sa inyong buhay kasi hindi pa kayo nakasuko sa Kanya. Kung never ka pang sumuko sa Panginoong Hesukristo, I want to pray for you. So habang nakapikit na kayo ko ang lahat, if you want to surrender to Jesus tonight, can you raise your hand? At sa pagtaas mo ng iyong kamay, sinasabi mo, Panginoong Hesukristo, simula ngayon, ako'y susunod sa iyo. Simula ngayon sa iyo ang buhay ko. Simula ngayon sa iyo ang lahat ng mga desisyon ko. Panginoon, nakikita mo ang mga kamay na nakataas ngayon. Habang nakataas ang inyong mga kamay, sabihin niyo sa Panginoon, Panginoon Diyos, patawarin mo ko. Forgive me of my sins. I repent of my sins, Lord God. Wash me clean by the blood of Christ. And Lord Jesus, I look to you today. As my Lord, ikaw ang masusunod. As my Savior, ikaw ang tagapagligtas. Allow me to grow in the faith and to grow more and more in love with you. Maaari nyo nang ibabain yung mga kamay. Para sa ating lahat, kung ang mensaheng ito ay nangusap sa inyo at gusto nyo ngayong linggong ito, ipapakita nyo sa Lord na talagang devoted kayo sa Kanya. Can you make a stand of commitment? Pwede mo bang tindigan yan? At sa pagtayo mo, ang sinasabi mo, O Diyos, manahan ka sa aking buhay. Manahan ka sa aking lahat ng mga ginagawa. Manahan ka, O Diyos, sa aking sa aking pamilya, sa aking opisina, sa aking eskwela. Ikaw ang makita at hindi ako. Itago mo ko sa likuran mo, O Diyos. At sa araw na ito, inilalapit namin ang aming puso sa iyo, O Diyos. Loobin mo na ang aming buhay ay magiging banal mong tahanan. Ito ay ang aming samot-saring dasal. Panginoon, tulungan mo kaming mabuhay na nagbibigay ng gloria, ng papuri at pasasalamat sa iyo because you deserve it. We pray this in the name of Jesus. And all of God's people say, Amen at Amen.